Pinatitigil na kita. Huwag kang kikilos. Pakiusap, buksan mo ang pinto. Pagtaguan mo ako, may humahabol sa akin. Salamat. Gago ka. Hindi ka ba tauhan ni Shay? Bakit ka palalaban? Ako. Hindi ako. Umayos ka. Makukuha mo ang pera mo. Tulungan mo ako. Sabi ko na, hindi ako. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Ano tingin mo sa akin? 10 milyon ang laman nitong cart. Tapos na ang trabaho mo. Kunin mo't umalis ka na. Huwag ka nang magpakita muli. Ako. Ano? Gusto mo ulitin? Salot ka. Pokpok ka lang. Mayabang ka ha? Ginoo. Ang lakas ng loob mo. Tumigil ka. Ikaw ang may gulo nito. Maneho ka. Binibini, masyadong manipis ang lining ng matris mo. Kung ipapalaglag mo ngayon, baka hindi ka na magkaanak habang buhay. Sa ngayon, pagtuunan mo ang pagbubuntis. Hindi ko kayang alagaan ang batang ito. Ako. Ginoong Zhang, Suking Grand, pumunta ka sa campus ngayon dit. Ginugulo ng tiyuhin mo ang lugar. Ipinapahanap ka niya. Nasaan si Xuking Grand? Pababa mo siya ngayon din. Anak, nakahas kang magsinungaling sa akin. Sino ka ba? Tito, ikaw, anong ginagawa mo rito? Sino na pahintulot na mag-aral ka? Kung hindi ko nasilip ang pabrika, itatago mo to habang buhay. Pakiusap, pagbigyan mo na ako. Tito, huwag kang magkagulo dito. Sa labas tayo mag-usap, sige. Hoy, ngayon ka pa mahihiya. Para saan pa ang pag-aaral mo? Kung ikakasal ka rin lang, sa huli. Pinapakain pinag-aral ka namin, ninakawan mo pa ang pambayad. Sa kapatid mong lalaki, dinala mo sa eskwelahan. Huwag niyo siyang paluin. Uso, gusto mong ikaw ang saktan. Aray. Nananakit talaga sila. Seryoso sila. Bakit nila siya sinasaktan? Anong nangyayari dito? Ano to? Ito ay, Hala. Buntis siya. buntis ka. Kambal pa. Buntis. Akala ko pa naman mabait si Xuking Grand. Nakabuntis pala ng hindi kasal. Kaya pala namumutla at mahina ang dating niya. Nagtatago pala ng pagbubuntis. Buntis. Paaralang ito ay, sa Grupo C. Nakakahiya. Masisira ang pangalan ng eskwelahan. Sabihin mo ngayon, sino ang ama ng anak mo? Kasalanan niya. Kailangan natin sabihin agad kay Ginoong C. Gaga kang babae. 10 taon ka pa lang. Nasira mo na agad ang pangalan mo. Sino ang magkakagusto sa'yo ngayon? Paano kami kikita ng dote? Ang reputasyon ng paaralan natin, sira dahil sa mga katulad niya. Ang ganitong immoral na asal, hindi dapat manatili sa eskwelahan. Tio, legal na ako ng adulto. Ang pag-aaral at personal na buhay ko. Decision ko to. Anong ipinapahiwatig mo? Pinoprotektahan mo ba ang gago ng iyo? Tio, pakawalan mo ako. Makinig kang mabuti kung hindi mo sasabihin. Ang salarin na yung araw. Pahirapan kita, gumalaw ka. Usog. Ngayon din, Pumunta ka dyan. lumabas ka, tuwat. Teka, guro, huwag kang lalapit. Mukhang mapanganib siya. Baka manyakin ka niya. Sino ang ama? Magpakita ka. Galaw. Mang-aasar ka sa pamangkin ko. Takot kang panagutan. Tio, pakiusap, nakikiusap ako. Huwag dito. Usapan natin to sa bahay. Ngayon ka mahihiya. Nasaan ang hiya mo? Nang magpakalat ka. Lolo, ito na ang ika-negatibo 79 na beses mong nagkukunwaring may sakit. Ano? Kailangan bang mamatay muna ako bago ka makinig? Raijing yan. Pinagbigyan ng pagiging binata mo, pero kailangan ko ng kahit isang apo. Bigyan mo ako ng tagapagmana. Sinubukan na natin. Hindi gumana. May sira ba ang gamit mo? Wala pang 30. Hindi na gumagana? Gumagana na.
Sa wakas, nagtagumpay. Siya Yubay, pangahas mong nagpakita. Anong gumana? Yung babae, kay Master Fuda. Buntis, Bilis, isama mo na ang manugang kong babae. Ngayon din. Nahihiya ka na ngayon. Pag hinubad mo pantalon sa harap ng lalaki, bakit di ka nahihiya? Pakawalan mo na. May dinadala siyang sanggol. Ikaw ang tito niya, hindi naman magulang niya. Bakit mo ginagawa to sa kanya? pinaratay niya sariling magulang. Ako ang nagpalaki sa kanya. Wala kang alam. Ma'am, mag-ingat kayo. May ganoon palang baga. Ano, mamamatay tao pa rin si Suking Tiao. Mamamatay tao siya. Kahit ang adult university, mababa ang pasahan sa examen. Pero hindi naman. Anong klaseng hayop tinatanggap nila? Ano ba nangyayari? Mamamatay tao pa rin siya. Wala ako. Hindi ako yon. Hindi ko pinatay magulang ko. Wala akong. Pigilan mo yan. Ikaw ang magsabi. Kaninong anak yung nasa tiyan? Tito, talagang hindi ko alam. Umuwi na tayo. Sige na. Ako. Magsalita ka nga. Linya. Nasaan mga punong guro nyo? Ano naman mga punong guro? Paalisin nyo ako sa pamunuan. Anong gusto mong gawin ko? Punong guro nyo, di ba? Sige na, sige na, sige na. Pamangkin ko nag-aaral dito. Ngayon nabuntis siya. Dapat panagutan nyo to. Nangyari kay Shuto. Naiintindihan naming magulang. Pero, pang-adulto ang kolehiyo namin. Matanda na rin si Shu. Ang isyong ito, anong kinalaman ng eskwela? Paumanhin, principal. Tito, walang kinalaman ang eskwela. Ako, Tumahimik ka. estudyante ka ng eskwelahan. May nangyari. Hindi sila ang hinahanap. Sino pa? Kung di kayo magbabayad ngayon, bukas magre-rally ako. Maglalagay ako ng malalaking poster. Nagkukubli kayo ng kriminal. Ang kriminal ay maaaring ikaw, o kaya mga punong guro. Hindi 200,000. Hindi pwede to. Kayo ay nagsasabi ng kalokohan. Sobra kayong mambubulas. Shu Ching Chao. Opisyal kong binabalita. Nai-expel ka na sa eskwela. Ano ang sinabi mo? Classmate. Alam mo ba kung nasaan si Suking Gran? Siya, dinala siya ng panganay niyang tiyo sa kanila. Buntis si Suking Gran. Hiniling ng tiyo niya, 200,000 mula sa principal. Bigla na lang siya hinimatay. Alis na tayo. 3 minuto. Kailangan ko ang address ni Suking Gran. Opo. King Gran, pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Hintayin mo ako. Ate, pinatalsik ka ng eskwelahan. Pag-iingat nitong anak sa labas. Gusto mong pagtismisan tayo sa baryo? Yaozu. Yaozu, hindi ko maaagaw ang sanggol. Pakawalan niyo ako. Bitawan niyo ako. Alam mo ang init ang ulo ni Tio. Kapag sumuwi ako, wala sa atin, magkakaroon ng kapayapaan. Ate, makisama ka na lang. Sige na. Ako. Sabi ko na ba sa inyo, tatanggi sa gamot? Huwag nang mag-aksaya ng oras. Bilisin mo. Alisin mo yung anak sa labas. Pagkatapos, ipakasal mo siya. Tio. Tio, nagmamakaawa ako. Sabi ng doktor, hindi ko maaagaw ang sanggol. At baka hindi na ako mabuntis. Pagbebenta niyo sa akin, hindi kayo yayaman. Matandang Shu. Huwag maniwala sa kasinungalingan niya. Itong mandarayang babae. Nagluloko sa inyo. Ang balo sa baryo, nag-alok ng $200 inadote. Pagkatapos maagaw, pakakasalan mo siya. Hoy. Gusto mong tumakas. Ikaw ang gintong inahin namin. Hindi kita pakakawalan. Huwag kang gagalaw. Aray. Tia, hindi ako magpapakasal. Ayaw ko, hinding-hindi. Wala tayong choice. Pagkatapos mong patayin ang magulang mo, kami ang nagpakain sa inyo. Gastos ang araw-araw. Buhay mo. Ang magbabayad ng utang na ito. Hindi ko sila Sana ako na lang ang Malas ka, tama na. Inumin mo to. Inumin, ngayon din. Uminom. Huwag mo siyang hawakan. Sino ang may lakas ng loob na hawakan siya? Hinahawakan mo siya. Ikaw pala. Ikaw ang nagbuntis sa kanya. Gago ka. Sa wakas, lumabas ka rin. Bitawan mo ako. Bitawan. Ikaw ang Samira sa pamangkin ko. Sinira mo ang puri niya. Paano mo kami itrato ng ganito? Hindi ito ang huli.
Ngayon ay, babayaran mo ito. 2 sanggol sa tiyan niya, 500,000 bawat isa. Ngayon, magbabayad ka ng 1,000,000 o hindi mo siya maaaring kunin. Ito ang lalaking nakakasama ng kapatid ko. Mukhang importante. Ang mga sugat na ito, sila ang may gawa nito. Oo. Walang pera ngayon. Ipapakasal ko siya sa baw sa baryo. Tatawagin siyang ama ng mga anak mo. Gagawin kitang katatawanan ng buong bayan. Pangahas mong hinamak ang badha. Panginoon, sino yan? Hindi ko kilala. Mahilig manakit ng tao. Putulin ang mga kamay. Dahil hindi ka marunong magsalita. Alisan din kayo ng dila. Opo, Panginoon. Hindi mo gagawin yan. Are, Aroy. Ate, wala akong ginawa. Bayaw, hindi ako may kasalanan. Pakawalan mo siya. Bitawan mo siya. CJ. Ang lahat ay mabibigyan ng huling hingi niya. Daging sa ospital. Ay. Tulong. Hinran. Kumusta siya? Ayos lang ba siya? Stable na ang kanyang kalagayan sa ngayon. Ang pasyente ay may malnutrition chronic. Kailangan niya ng kumpletong pahinga. Bawal na ang karagdagang mga sugat. Naiintindihan ko. Kapag nagising na ang bata, uuwi na natin siya at aalagaan ng maayos. Gising ka na pala. May nararamdaman ka bang sakit? Anak, ang dami mo ng pinagdaanan. Simula ngayon, nandito na si lolo mo. Walang mga api sa'yo sa High City. Kung may mangguluman sa'yo, ako ang bahala sa kanila. Kahit itong si Bugoy na ito, hindi makakaiwas. Salamat po. Lolo. Kaya ko ang sarili ko. Hindi pwede. Dadalawa na ang anak mo. Ina ka na ngayon. Sa pag-usad ng pagbubuntis mo, hindi na pwedeng basta-basta ang mag-isa mong alagaan ng sarili dahil may pananagutan ka na sa 3 buhay. Akin lang ang mga batang ito. Ang pamilyang Xi. Ang bahala sa kanila. Anak, sa pangangalaga namin, makakapag-focus ka na sa mga pangarap mo. Kinran. Nagkamali ako sa'yo noon. Simula ngayon, buong pamilya Xi ang sandigan mo. Magpagaling ka muna. Tapos mamuhay ka ng malaya. Walang maglalakas loob umalma. CJ, makakapag-aral na ulit ako nito. CJ. Nakarating na ba tayo? Narito na tayo. Sino ba talaga kayo? Ito ang Pink cottage ng kanyang kamahalan. Jing yan. Ipinaghanda ka talaga nito. Lolo. Isang rosas na palasyo ito. Sige, sige. Kahit buntis si Qingran, nananatiling pinakamagandang buntis sa buong mundo. Lolo, lahat ba ng ito ay para sa akin? Oo, lahat ay iyo. Nagustuhan mo ba? Si Jing yan. Ang may kagagawa nito lahat kung may hindi umaayon sa iyong pamantayan, sabihin mo lang. Hindi, gusto ko ito. Salamat sa inyong lahat. Mukha siyang napakastrikto. Pero sino ang mag-aakalang may romantikong ugali pala? Kakagaling mo lang sa ospital. Magpahinga ka muna. Hahayaan na namin kayong dalawa. Ang bait-bait nila sa akin. Talagang gustong-gusto nila ang batang ito. Anak, napakapalad mo. Pero, wala sa mga ito ang tunay na akin. Edukasyon lang ang tanging para sa akin. Pero pinatalsik ako ng prinsipal. Anong problema? Wala. Mga telemarketer lang. Ingat. Okay ka lang. Hindi, pasensya na. Ako na ang bahala dyan. Ako na ang bahala. Salamat. Hindi mo ba gusto ang mga ito? Gusto ko talaga. Nagustuhan ko. Kanina pa kita nakikitang balisa. May problema ka ba? Huwag mong kimkimik. Huwag tayong magkakanyahan. Nag-aalala siya sa akin. Wala. Siguro tungkol sa mga bata. Ayokong istorbohin siya. Sa sarili kong problema. Ayos lang ako. Medyo pagod lang. Kailangan lang magpahinga. CJ, magpahinga kang mabuti. O nga pala.
Hindi mo kinuha yung nakaraang card. Itago mo ito para magamit. Walang limitasyon sa gastos. Simula ngayon, sa pamilyang Su na ito. Masyadong mahalaga ito. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ito sa pamilyang Si. Si Si Jingyan at ang matanda ay napakabait sa akin. Hindi na ako hihingi pa. Binibini, maaari ko bang malaman kung saan ang kwarto ni Si Jingyan? Sagot sa gina, katabi ng inyong silid. Salamat. Ito ang taong gusto ni Si Jingyan. Ang tagal niyang itinago. Mukhang mahal pa rin niya. Bahala na, wala akong pakialam. Pagkapanganak ko, aalis na ako dito. Ang pangunahing dapat kong gawin ay makabalik sa eskwela. Si Su Qingran ba yan? Anong ginagawa niya rito? Hindi ba siya pinaalis? Ang kapal ng mukha. Nanghihingi siguro ng pera sa principal. Mukha nga. Anong kailangan mo? Su Qingran, hindi ko akalain na mailakas ka pa ng loob na pumunta rito pagkatapos ma-expel. Kung hindi siya malakas ang loob, paano siya magkakaroon ng anak sa labas? Noong nagwala ang tito mo dito, hindi namin napanood, kaya ngayon hindi namin palalampasin. Ano ba? Naglakbay ka pa rito, para lang gayahin. Ang pagka-expel sa'yo, wala kayong pakialam. Humiwalay kayo. Anong ginagawa mo? Yuhe, tingnan mo ang suot niya. Ayos ka lang ba? Sinadya mo ba akong ipatumbok? Magdudusa ka para dito. Nagliligtas lang ako ng sarili. Ikaw ang unang nanapok. Ikaw, taong basura ka. Suot mo tong peking damit para kopyahin estilo ko. Ginugulo mo ko, ganun ba? Su Qingran, ni Pangula, wala kang pambili. Saan mo nakuha yung mamahali? Hindi pera ang sukatan ng halaga. Hindi ako lumabag sa batas. O gumawa ng krimen, kahit peke man damit ko. Ano ngayon? Wala kayong karapatang hamakin ako. Nagbiro ka. Ang daldal mo ha. Ang gown kong to ay original. Milyon ang halaga. Iisa lang sa buong mundo. Kapag may nakitang kopya, kakasuhan namin. Su Qingran, gusto mo ba talaga makulong? Milyon para sa gown? Para sa kin, barya lang yan. Kung tunay nga na walang katulad. Ang suot mo, ang sakin tunay na orig. Katarantaduhan. Sinasabi mo bang si Yuhei ang nakapeke? Su Yuhei, nagsasalita ang katotohanan. Pwede mo bang ipanumpa na orig yan? Huwag kang magpaloko, Su Qingran. Kung orig man yan, san galing ang pambili? Baka naman, yung sugar daddy mong nagpabuntis. Sa'yo, nagsinungaling, niloko ka lang ng probinsyana. Tulad mo, naniwala ka sa kanya? Narinig niyo iyon? Sabi ko ng perahan lang yan. Ayaw niyong maniwala. Paaninirang puri to. Labag to sa batas. Putang mura ka. Nagmamoral ka pa? Kubarin niyo iyang damit niya. Palayasin niyo yan. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ko. Kunan niyo to. Videohan. Karapat dapat to sa kanya. Bubugin niyo. Hindi niyo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Puta ka. Pagbabayaran mo ang pagkagat mo sa kin. Pokpok, malandi. Ang sanggol ko. Anak ko. Si Jingyan, nasaan ka? Iligtas mo anak natin. Si Jingyan. Punong guro. Su Qingran, hindi ka na ba pinalayas? Bakit ka nandito? Punong guro, narito ako para makipagkita sa Humihingi ako ng paumanhin sa mga nagawa ng tiyuhin ko sa paaralan. Hindi na maulit. Huwag na, hindi ka na. Mag-aaral sa paaralang ito. Huwag ka nang bumalik. Punong guro, kailangan na kailangan ko ang pagkakataong ito. Bigyan niyo po ako ng panibagong pagkakataon. Hindi, kung nalaman ko lang na may gulo kang kamag-anak, hindi kita papayagang mag-enroll dito. Punong guro, Su Qingran, tigil mo ang kakulitan. Sinabihan ka ng umalis. Bingi ka ba? Su Qingran, tapos na ang desisyon. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Punong guro, nakikiusap ako. Bigyan niyo po ako ng sansa. Sinisiguro ko, hindi na makakagulo. Ang tiyuhin ko, Tama na. siyang talaga. Salamat. Nasugatan ka. Wala yan. Gasgas lang. Ipagbigay alam kay Haichen. Putulin ng lahat ng katuwang ng malalaking pamilya ang kontrata. Kung hindi, makakaranas sila ng galit ng C Corporation.
Paabisuhan ang Haicheng, lahat ng kasosyo ng tatlong pamilya. Wakasan ang mga kontrata ngayon din. Kung hindi, daranasin niyo ang galit ng Angkan Xi. Opo, Panginoon. Panginoon, kayo ang pinakamayaman sa Haicheng. CEO ng Zai Group, si Zai Jingyan. Si Shu Qingran ay babae ng Panginoon. Impossible. Kung kasintahan niya ito, bakit peke ang suot? Mga peke. Panginoong Budha, niloloko ka nito. Si Xu Qingran ay isang babaeng walang hiya. Nagdadalang tao ito, ng anak ng kung sinong lalaki. Bastos ang tawag mo sa anak ng Panginoon. Patay ka. Ako ang bumili ng damit niya. Peke raw ang mga ito. Patunayan niyo. Sino ang mag-akala? Si Suyuhi pala ang nagsuot ng peke. Tulad ng uwak na nanlait sa Phoenix, ang kapal ng mukha nitong manghusga. Siya mismo may suot na peke. Nakakadiri. Binibining Shu, sino ang mag-aakalang? May koneksyon ka sa Panginoong Buddha. Kalimutan na natin ang nakaraan. Buksan lagi ang aming paaralan para sa'yo. Ako, Gawin mo ang gusto mo. Ako na ang bahala sa lahat. Principal. Bilang principal, pinapairal mo ang chismis sa kinabukasan ng mga estudyante. Tama ka, hindi na ako dapat manatili sa paaralang ito. Sheyubay, alisin ang paaralang ito. Sa mga ari-arian ng C Group, gawin itong isang kindergarten. Isa katuparan mo ito. Opo, Panginoong Budha. Panginoong Buddha, patawad. Awa niyo po. Ipagkaloob niyo ang buhay ko. Panginoong Buddha. Si. Hindi ba ito? Si Aixi. Suking Gran, dinadala mo ang anak ko. Ngunit sugatan ng pag-uwi. May paalam ka sa akin. Parang galit na galit siya. Ano nang dapat kong gawin? Ginoong Xi. Pasensya na. Bakit humingi ka ng paumanhin? Hindi dapat ako lumabas ng mag-isa. Nagpaalala pa ako sa'yo tungkol sa bata. Hindi ko na ulitin to. Masakit. Kung naiintindihan mo naman, bakit mo sinaktan sarili mo? Ako, Kung maulit man to, baka hindi ako makarating agad. si Jingyan, taos puso akong humihingi ng paumanhin. At, salamat sa pagtulong sakit. Magpahinga ka na. Suking Gran, ano nang gagawin ko sa'yo? Xiaoran, ikaw bang maghahatid ng pagkain kay Jingyan? Eldeneth, Lolo, may isa pang porsyon sa kusina. Kukunin ko na para sa'yo. Huwag kang magmadali. Mauna ka na. Ako mamaya na. Sige po, Lolo. Ihahatid ko na ngayon. Sige, mauna ka na. Hindi ko inakala na mabubuhay pa ako para malasahan ng luto ng aking manugang na babae. Mabait naman si Xiaoran. Yung tutor na pinili ni Jingyan ay siguradong magaling magturo. Mga top students mula sa Ivy League, nandito na lahat. Gino, bakit ka masyadong nag-aalala? Tungkol sa binibini, wag mo sabihin na nahulog ang loob mo sa kanya. Bilang ama ng bata, gusto ko lang na makatanggap sila. Ang pinakamagandang edukasyon sa pagbubuntis. Ginang. Hala, yung mga sinabi natin kanina, alam niya ba? Ginang, may mga asikasuhin po ako. Aalis na po ako. Aixi. Ano to? Nagluto ako ng sopas. Nagalit ka sa akin kahapon. Ito ang paghingi ko ng paumanhin. Buntis ka pala, huwag kang magpakapagod. Naiintindihan ko ang inyong alala, Yixi. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako magdudulot ng anumang problema. Mukhang tinanggap na niya ang pagiging Ith-Rest-Si. Sa ngayon, magsasapayo ako sa kapag naipanganak na ang bata, aalis. Sakto ang timing. Ito ang mga kandidatong tutor na aking napili. Tingnan mo. Tutor sa bahay.
Sa kalagayan mo, kung gusto mong magpatuloy ng pag-aaral, mas ligtas sa bahay mag-aral. Hindi ba tama? Sa ganito, si Lolo at ako, hindi na masyadong mababahala. Bakit puro babae? Gusto mo bang lalaking tutor? Hindi naman. Okay lang ang babaeng guro. Siya na ang pipiliin natin. Siya nga, Mukhang marami ka pang aalis na ako. sasamahan kita. Naghihintay ang driver sa baba. Okay lang ako. Iniiwasan niya ako. Ate, tulungan mo ako. Ate, tulungan mo ako. Yaozu, anong nangyari? Hindi mo sinagot ang tawag ni Tio. Kaya pinagbuhatan ako ng tinihin nila ang baon ko. Kaya hindi na ako makapasok sa paaralan. Pasensya ka na. Kasalanan ko ang lahat. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Noong nahampa na ako sa kakulang, naunawaan ang hirap mong dinanas. Narito ang kaunting pera ko. Ito para makabalik ka sa eskwela. Ako na ako sa iyong mga gastusin sa bahay. May $500 na pumasok sa Yulebao. Ate, 500 lang. Hindi ito sapat sa gastos. Yan na lang ang natira sa akin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Asawa mo ang may-ari ng Zai Group. Marami ka dapat ipon dyan. Hindi. Pera ni Ixi ito. Hindi ko ito magagalaw. Hindi mo magalaw? Eh di may pera ka pala. Ayaw mo lang ibigay sa akin kapag nalaman ni Tio. Dot ang perang ito. Mapipilitan kang gastusin. Nagbabanta ka ba sa akin? Hindi banta to. Ate, kapatid mo ako sa dugo. Nakapangasawa ka ng mayaman. Magbigay ka naman. Hihingi lang naman ako. Ako, binigay ko na lahat sa'yo. 500 piso. Ituturing mo akong pulubi. Kung ayaw mo, diretsuhin ko siya. Suyaozu, hindi bayaw mo siksijin yan. Ang yaman ng pamilyang Xi ay wala tayong kinalaman. Dinadala mo ang anak niya. Paano naging walang kinalaman? Xiu Qingran, namamatay ang mga magulang natin dahil sa'yo. Paano mo ako matrato ng ganito? Hindi ka ba natatakot? Napuntahan ka ni nanay at tatay? Kapag nakita nila ang naging estad, masasaktan lang sila. Sino ang may gawa nito? Kaninong kasalanan to? Ibigay mo ang telepono. Mangahas kang galawin ng tauhan ko. Patay ka na. Bayaw, bayaw. Awa, kawan mo ako. Nagkamali ako. Labas ka. Hindi kita kapatid. Kinran. Saan ka nasaktan? Pasensya sa pangakong hindi ko natupad. Nabigo na naman kita. Su Kinran. Anak ko. Anak ko. Hindi ko pababayaang may masakit ang anak natin. Sanggol ko. Sanggol ko. Anak ko. Huwag kang mabahala. Ayos ang sanggol. Salamat. Pasensya na. Nagpaalala na naman ako sa sanggol. Hindi ito kasalanan mo. Nangangako ako, simula ngayon, hindi na kita pahihirapan. Muli pang panganib. Usop. Sino ka? Anong pakay mo? Boss, ikaw, anong ginagawa mo dito? Pumarito ako. Upang turuan, kang lumugar. Narito ako, bibigyan kita ng leksyon. Ano nung ginawa mo na naman, paslit ka? Nagalit ng ganito si Master Fo. Ako, Nanggulo ka na naman sa kapatid mong babae. Panginoon, sariling desisyon. Nitong paslit na to, hindi namin siya pinadala. Wala kaming kasalanan. Tama siya, Master Fo. Matatanda lang kami. Ang mga sugat namin nung nakaraan, hindi pa gumagaling. Hindi kami nandito para gambalain kayo. Kailangan lang. Magpakita ng halimbawa sa isang tao. Panginoon, nagkamali ako. Kawan mo ako. Kung sasaktan mo ako, hindi ka patatawarin ng kapatid ko. Paano mo nagawang banggitin siya kung namatay siya kasama ang sanggol? Patay ka na sana. Malinaw na may mahal na iba yan. Bakit siya napakabait sa akin? Suking Gran, huwag kang magmalaki. Mabait lang siya dahil sa sanggol. Ano ng problema? Masama ba ang pakiramdam?
Wala lang, baka hindi lang. Sanay sa amoy ng disinfectant sa ospital. Tara na, umuwi na tayo. Tulog na si Ranran. Lanan. Lolo, nais kong agendahan ng maaga ang salo-salo. Mga pasaway ka, may nahuli ka na ring espesyal. Mabuting babae si Ranran. Huwag mong palampasin ang pagkakataon. Huwag mo akong biguin. Nakita ko ang hirap na pinagdaanan niya noong mga nakaraang pagsubok at dinadala niya ang anak ko. Nararapat siyang kilalanin ng maayos. Sisiguraduhin kong malaman ng buong High City na asawa siya ni Xi Jinyan sa ilalim ng proteksyon ng Angkan Xi. Walang mga hasaktan siya. Sa totoo lang, kanino mo ba minana? Ang katigasan ng ulo mo? Pag-ibig ay pag-ibig. Huwag mong ikaila. Lolo, Sige na. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Nang buong ingat. Misteryosong dinala ako ni Jinyan. Rito, nangako ng sorpresa. Ginang, makapapasok po ba? Pasok ka. Ito Espesyal na ipinagawa ng binatang Ginoo para lamang sa inyo. Buntis na panggabing damit, maluho ngunit komportableng tela. Walang katulad sa buong mundo. napakaganda. Tulungan ang ginang magbihis. Hindi na kailangan. Wala pang 3 buwan ang sanggol. Kaya ko nang mag-isa. Mabuti naman. Pagkatapos magbihis, diretso na sa bulwagan. CJ, Iwan mo na riyan. hindi naman kagandahan ng putang iyan. Mali ang pinuntahan mo. Lounge ito. Nasa first floor ang banquet hall. Nasa tamang lugar kami. Hinahanap talaga namin kay... Ha? Ikaw pala ang probinsyana na dinala ni Master Po mula sa lalawigan. Wala kang dating. Hindi ka ikukumpara kay Miss Piet sa kahit anong paraan. Kahit malayo pa, naaamoy ko na ang amoy probinsya. Isang probinsyana tulad mo. Hindi ka dapat kay Master. Puno ka siguro ng mikrobyo. Wala naman akong amoy. At ang probinsya ay hindi. Kasindumi ng sinasabi mo. Sino ba talaga kayo? Talagang probinsyana. Hindi mo nga kami kilala. Kilala mo si Miss Shen Tian. Hindi ko siya kilala. Ano kinalaman yan sa akin? Reyna ng sosyudad sa Beijing si Miss Shen. At minamahal ni Master Fu. Paano mo hindi alam to? Shen Pian. Ah, siya pala. Magkasama sila ni Master Fu. Noong bata pa, kilala ng buong Haicheng ang pag-ibig niya. Noong ika-18 niyang kaarawan, pinalipad ni Master Fu ang mga drawing nagsaspell. Nang mahal kita, sa langit, nakita ng buong lungsod. Hindi lang yun. Nang manyakan siya sa bar, ipinagiba ni Master Fu ang buong gusali ng gabing yun. Ano kinalaman nito sa akin? Humalis ka na kay Master Fu. Huwag mo nang habulin. Wala kayong karapatang pilitin ako. Magdesisyon. Malandi ka. Kung mahilig ka mangakit ng lalaki, tuturuan ka namin. Akala mo sino ka? Si Shen Tian. Bini, handa na ba kayo? Bini. Natalo mo ako dyan. Hayaan mo na siya. Kapag nakilala niya si Binibini Shen, mauunawaan niya ang kahulugan ng pag-urong ng marangal. Bini, ayos lang po ba kayo? Ang piging mamayang darating ba si Isdi, Shen Pian? Opo. Kakauwi lang ni Shen galing abroad. Naiintindihan ko. Maari ka nang umalis. CJ. Kakaiba. Alam kong may iba siya, mahal sa puso niya. Bakit masakit pa rin? Si Panginoon. Sina Panginoong Fo at Binibini Shen. Kasama si Ibi, Shen. Kay ganda ng pagtatambal nila. Kay sakto ng pagkakapareho. Talagang, napakaganda niya. Sina Panginoong Fo at Bi, Shen. Ang henyo at kanyang musa, talagang para sa isa't isa. Talaga nga. Ang piging ng pamilyang Xi, baka para anunsyuhan. Ang kanilang relasyon. Ito pala si Shen Pian. Maganda talaga gaya sa larawan. Kaya pala si Xi Jinyan, lagi siyang minahal. Ay, Ingat! Ingran. Jinyan. Sa tingin ko napilayan ko ang bukong ko. Pwede mo ba itong tignan? Delikadong masyado ito. Bagong mukha pala. Sino ito? Lahat ng kilalang bisita ngayon, malamang gustong umangat sa lipunan. Nakapuslit lang siguro.
Sigurado. Eksakto. Ako. Inimbita ako ni Ginoong Xi. Easy. Isang hamak lang na. Probinsyana siya. Kakadiskubre lang. Mahal na mahal ni Master Fo si Miss Shen. Alam niyang hindi siya karibal. Nagpanggap na nahulog para maawa si Master. Hindi totoo iyan. Ako. Ay. Bitawan mo ako. Jing yan. Ang sakit talaga ng paa ko. Pag-usapan natin mamaya. Aray. Masakit. Sobrang sakit. Jing yan. Bakit ka agad bumangon? Hindi ka pa nakikita ni Master. Manatili ka sa lugar. Tingnan mo siya ngayon. Parang kalye lang. Personal akong inimbita ni Jing Yan Si. Gaano kakatapang na tratuhin mo? Nang ganito. Magagalit siya. Jing Yan, ang sakit. Tama na. Sino ka para magmalaki? Sa Miss Shen lang ang puso ni Master. Bakit niya papansinin ang isang probinsyanang katulad? Anong ginagawa mo? Ayos ka lang? Nasaktan ka? Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Hulihin niyo siya. Yubei, tumawag ng doktor. Hoy, lahat magbigay daan. Magbigay daan. Bilisan iyo. Anong nangyari rito? Anong problema? Ganoon ba kabigat? Anong nangyayari? Director Zai, maayos naman si Madam. Mga gallows lang. Maglagay ng gamot sa loob ng ilang araw. Gagaling na siya. CJ, naiintindihan ko. HMM. Master, nagpapanggap lang ang babaeng iyon. Huwag kang padaya sa kanya. Ako. Hindi ko. Ako. Alam ko. Ibig mong sabihin, sinadyang mahulog siya mula sa ikalawang palapag. Sinadya niya iyon. Isang mababang uri mula sa probinsya. Gumagamit lang ng maruruming paraan para umakit ng lalaki. Ganoon din ang iniisip niyong lahat. Ang totoong nahulog mula sa itaas. Hindi simpleng sugat lang ang matatap. Ito ay, Mukhang galit si Master. hindi nagpapakita ng emosyon si Master. Nagmamalasakit siya sa babaeng iyon. CJ, kung sigurado ka, siya Yubei, Master, dalhin niyo ang tatlo sa ikalawang palapag. Gusto kong maranasan nila ang magpanggap na nahulog sa hagdan. Opo, pagkunwaring mahulog sa hagdan. Ano ang pakiramdam? Awa naman po, Panginoon. Ipatawad ninyo ang buhay namin. Mahulog mula sa ikalawang palapag. Mamamatay kami. Opo, Panginoon. Patawarin ninyo kami. Nakamamatay ang pagkahulog sa ikalawang palapag. Hindi ba't sabi mo noon na pagpapanggap na mahulog sa ikalawang palapag ay magdudulot lang ng maliliit na sugat? Anong kinakatakot? Shiyubay, paano mo kami ikumpara sa kanya? Probinsyana lang siya. Matigas ang balat at sanay sa pagkahulog. Sampalin mo siya. Are. Panginoon, nagkamali kami. Nagsalita kami ng walang pahintulot. Nakikiusap kami. Patawarin ninyo kami ngayong pagkakataon. Kaawaan ninyo kami, Panginoon. Panginoon, itong probinsyana ay mababa sa estado ninyo. Hindi siya karapat-dapat na sa tabi niyo. Ang pipiliin ko, hindi problema ninyo. Ngayong araw, pinagtipon ko kayo sa handang ito upang linawin ito. Siya, Suking Gran, ay miyembro ng angkan ng Xi. Sinumang bastos sa kanya, mawawala ng ugnayan sa mga Xi magpakailanman. Hindi namin mawawala ang ugnayan sa pamilya Zai. Huwag niyong putulin ang pakikipagtulungan. Eksakto, napakalakas ng impluensya ng mga Xi. Dapat panatilihin ang relasyon. Kaya, ang buong handaan na ito ay inihanda para sa akin. Ang mga nambuli, sa batang may bahay ng mga Xi, ay haharap sa aming buong paghihiganti, lalo na ikaw. Kapag nahulog ka mamaya, sana ang iyong bibig ay kasing tigas ng iyong mga buto. Kunin sila. Opo, sir. Panginoon, nagsalita ako ng walang galang. Alam ko, ipatawad ninyo ako. Ate Pian, tulungan mo ako. Ipinagtanggol kita at na-offend siya. Mamanhid kay Master Fo ng awa. Pakiusapan si Master Fo na tayo'y patawarin. Makiusap ka sa Panginoon ng awa. Ipanalangin mong kami patawarin. Ikaw, Bay, hindi mo ba ako nakikilala? Magkaklase tayo sa... Ang aming angkanjayang at inyong angkansye ay magkasosyo sa negosyo. Para kitang nakilala. Kahit hindi ko alam ang buong kwento. Panginoon, pakituringan ninyo ang kanyang katayuan bilang Jiang Heiress. Patawarin mo na siya ngayon. Dahil nagmakaawa si Shen Pianpian. Papayag siya, di ba? Isang maliit na angkan na Jiang, hindi kailanman naging importante. Dalhin sila. Opo, Panginoon. Panginoon, nagkamali po ako. Hinihila palabas. Kawan ninyo kami. Panginoon, natuto na po ako. May nagsasabing, may gusto ang Panginoon kay Shen PNPN. Mukhang ang chismis ay pawang kasinungalingan. Kitang-kita namang, mas gusto niya ang bagong asawa. Tama. Walang duda. Sa katayuan ng angkanzay, mababa ang mga Jiang. Jing yan. Tayo. Paumanhin po, binibining Shen. Nakikiusap ako. Patawarin ninyo ako. Sinabi ko na sa'yo na masakit ang paa, hindi dapat gumala. Ako. King Gran, matagal ka nang nakatayo, pagod na ang binti. Ako. Ikaw siguro si Shu Qingran. Madalas kang nababanggit ng Panginoon. Ako si Shen PNPN. Isang malapit na kaibigan ni Jing Yan. Kumusta? Ako. Si Enye, si Jinyan. Ang
Isang kabataang may bahay ng angkan Xi, ang asawa ni Xi Jingyan. Anong nangyayari? Talaga, may asawa na ang Panginoon. Asawa siya ng Panginoon. Anong lakas ng loob mo? Habang wala ako, sinubukan mong agawin ang lalaki ko. Magdudusa ka sa ginawa mo. Jing Yan, ang gown na ipinasadyo mo para sa akin. Nadumihan. Maaari mo ba akong samahan? Magpalit ng damit. May pasadyang gown din pala siya. Mukhang, mahalaga pa rin siya sa kanya. You bet. Ihatid si Miss Shen sa lounge. Nauunawaan. King Ran, hindi ba't naghanda kami ng gown para sa'yo? Bakit hindi ka nagpapalit? Ang gown. Hindi bagay sa akin. Nasaktan ang paa ni Miss Shen. Dapat ikaw mismo ang maghatid sa kanya. Ran, saan ka pupunta? Ang lahat ng sinabi ko sa'yo, wala kang narinig. Ikaw, kanina. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko sa bangket na ito, pwedeng umalis ang lahat. Huwag lang ikaw. Ihatid ang gina sa itaas para magpalit. Ginang, hayaan niyo pong ako na ang maghatid sa Tara na po, Gina. Lolo Zai, narito ka na pala. Binibining Shen, sumama ka rin. Gaano ka katagal mananatili? Pagbalik mo ngayon, Mananatili na ako ng permanente. sabay kayong lumaki ni Jingyan. Magpapamilya na siya sa madaling panahon. Mas bata si Ran. Magkakasama kayo ng madalas. Inaasahan ni Lolo, naalagaan mo siya. Naiintindihan, Lolo, tandaan ko yan. Mahal, kung ang presensya natin, nakakaapekto sa relasyon nila, dapat bang umalis si Mom? Nagkakamali ba ako ng nakikita? Si Shu Qinran, yung probinsya ng nakita natin dati, gaya ng isang patong na naging magandang sis na. Ang ganda-ganda niya sa damit na iyan. Nahihigitan pa niya si Miss Shen. Nakakabilib talaga. Ran, samahan mo si Lolo. Ibigay mo ang singsing. Ngayon, hala. Ipakilala ko sa inyong lahat. Ang babaeng ito ay ang may bahay ng Angkanzai, kasintahan ni Jingyan. Lolo, may mali ba rito? Walang pagkakamali. Binibini, sa ganitong mahalagang bagay, ang matanda kong to, hindi nagkakamali. Naku, Siya pala ang nobya ng Panginoon. Ang ganda-ganda niya. ano ba talaga ang nangyayari? Sino talaga ang bida sa handaang ito? Siyempre si Miss Shen, kilalang pianistang internasyonal. Kasalukuyan ni Panginoong Fo mula bata. Probinsyana lang si Shu Qinran. Hindi karapat-dapat kay Panginoong Lolo, ang tunay na bida ngayon, dapat si Shen Pian. Su King Ran. Pakakasalan mo ba ako? Ang minamahal ni Xi Jingyan, hindi ba si Shen Pian ang gusto niya? Bakit bigla siyang nag-propose sa akin? Ran, ano pang hinihintay mo? Isuot mo na ang singsing. Ako, Matagal na kitang pinagmamasdan ni Lolo, ang magiging apo ko sa tuhod. Wow. Sila ang tamang Perez. napaka-sweet. Bagay na bagay sila. Talagang, grabe ang romansa. Sobrang tamis. Talagang kahanga-hanga. Mga alahas ni Empress Catherine the Great. Walang katumbas na kayamanan ito. Parang Ocean Blue Star ito. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 2 bilyon. Mukhang, gustong ipaalam ng mga Zai sa lahat, Shu Qinran, hindi lang nila pinili, kundi isang mahalagang hiyas na pinangangalagaan. Binabalaan tayong huwag. Hamakin siya. Lahat ng ito ay mga regalo ni Lolo para sa'yo. Hindi ko kaya, Lolo. Ang mga regalong ito ay sobrang mamahalin. Ran, tanggapin mo na lang. Pera naman ni Jingyan yan. Pinaghirapan niya yan para sa'yo. Tama si Lolo. Shu Qinran. Probinsya ng walang mudo. Paano mo nagawang magnakaw ng lahat ito? Dapat sa akin ang lahat ng ito. Binibining Shen, sa kasal ni Jingyan, dapat kang dumalo. Ilalagay ka namin sa VIP. Lolo Zai. Masakit ang bukong ko. Kailangan kong magpahinga. Hindi na ako sasalo. Uuwi na lang ako. Sige. Binibining Shen. May 10 milyon sa card na ito. Bantayan mo si Shu Qinran. Pagkatapos nito, may premyo ka. Naiintindihan ko, Binibining Shen. Asikasuhin ko na.
Okay. Ako na. Ginoong Xi. Hubarin mo ang damit. Titingnan kita. Ako, Are. Mag-ingat ka. Ano ba ang iniisip mo? Ang ibig kong sabihin, hubarin mo ang damit para tingnan ang sugat mo sa likod. Sabi ng doktor, kailangan gamutin ang mga sugat mo. Eddie, ako na ang gagawa. Kailangan ko ba? Nakikita mo ba ang sarili mong likod? Pasensya na sa abala. Anong problema? Ay, wala. Ipapahid ko na ang gamot. Pasensya na. Hindi ko. Hindi naman. Ang ibig ko lang. Ingat. Ikaw, bakit mo ako hinalikan? Hindi ba't si Shen Pian ang gusto niya? Bakit niya ako hinalikan? Dahil asawa kita. Masakit ng bahagya ang gamot na ito. Tiisin mo na lang. Nan, naiintindihan ko. Arf. Ang sugat sa ibaba ay mukhang malala. Kailangan kong ibaba ang iyong damit ng konti. Ayos lang ba ito? Nan. Arf. Huwag kang matakot. Nakasal na tayo. May anak na nga tayo. Bilang mag-asawa, dapat tayong maging malapit sa isa't isa. Nan. Ganito kasama. Bakit ngayon mo lang sinabi? Wala talaga yun. Ako. Sa harap ko, hindi mo kailangang magpanggap. Ginoong Xi. Tapos na. Ay. Tapos na lahat. Maaari mo nang isuot ang iyong damit. Ginoong Xi. Maaari ba akong magtanong? Ano yon? Ano ang relasyon ninyo? Ni Shen Pian, ikaw at si Shen Pian. Ano ang relasyon ninyo? Dati siyang kapitbahay ko. Nang maglaon, naghirap ang pamilya niya at nag-abroad siya. Itinuturing ko siyang kapatid na babae. Bakit mo ito tinatanong ngayon? Kaya naging magkapitbahay lang kayo. Ano ang iniisip mo? Huwag kang mag-overthink. May mga chismis noon na kami raw ay nagmamahalan. Puro kasinungalingan iyon. Ako'y naging tagapag-alaga niya bilang kapatid. Mukhang ako pala ang nagkamali. Ito ang buong plano ng unang palapag natin. Kusina, kainan, tirahan, idinisenyo para sa kaginhawahan ayon sa pangangailangan ng mga residente. Nakatuon sa pangangailangan, pinahahalagahan ang ginhawa at seguridad sa ating mga tirahan. Ang disenyong interior ni Inlasksu ay may potential. May paparating na paligsahang pandaigdig ng disenyo. Subukan mong sumali. Pero, mayroon lang akong basikong sertipiko sa disenyo. Sapat na ang iyong kakayahan. Prestihiyoso ang paligsahan. Ang unang premyo ay $200,000. Kahit hindi ka manalo, makakatulong ang pagsali upang masuka ang iyong kakayahan. Xiao. Salamat po.
Nako, narinig mo na ba? Nagde-date si Young Master kay Miss Shen. Ano? Kaka-propose lang niya kay Madam kahapon. Paano ito nangyari? Nakita sila ng kaibigan ko. Namimili ng singsing sa alahas. Diyos ko. Hindi ito totoo. Sinabi sa akin ni Jinyan na wala siyang relasyon kay Shen Pian. Hindi siya magsisinungaling sa akin. Madam. Miss Shen, umalis na si Xuking Gran. Jing Yan, ano sa palagay mo ito? Hindi ito bagay sa nanay mo. Mas bagay ito sa'yo. Maghanap tayo ng mas sosyal. Ikaw na pumili, katapusan ng buwan ng birthday ni Mama. Talagang hindi ko alam kung anong regalo ang ibibigay. Gustong-gusto niya ang mga dating regalo mo. Kaya kailangan ko ng tulong mo. Maalaga talaga ang nanay mo sa akin. Dapat tayong maghanda ng simpleng regalo para sa kanya. Jing Yan, tingnan mo ang singsing na ito. Tingnan mo ang singsing na ito. Kapareho ng design ng engagement ring mo. Kalokohan. Malabo na mata mo, ipinagawa ko talaga ang sa akin. Walang katulad. Totoo pala. Si Jing Yan. Nagsinungaling ka talaga sa akin. Suking Gran. Jing Yan, saan ka pupunta? Ay balot mo na itong singsi. Simula ngayon, akin na ito. Suking Gran. Suking Gran, ano ba ang problema mo? Gino. Namamatay ang magulang ko noong bata pa. Hirap akong lumaki sa piling ng tiyo ko. Simula 8 years old, naunawaan ko ang isang katotohanan. Maging kontento sa mayroon ka, ang mga bagay na hindi sayo. Ay huwag kunin. Ano ang ibig mong sabihin dito? Foy. Pagkapanganak sa sanggol, maghiwalay na tayo. Ano ang sinabi mo? Gusto mo bang makipaghiwalay? Opo, Ginoong Fo, kilalang kilala ang angkan ninyo. Ako'y isang hamak na ulila lamang. Hindi karapat-dapat sa... Suking Gran, kung aalis ka man, alamin mo ito, sa pamilya Xi, mga biyuda lang ang meron kami. Si Jinyan, wala kang... Malinaw na pag-isip. Maging makatuwiran ka. Magpalamig muna. Tulong. May aksidente. King Gran, nasaan siya? King Gran. King Gran, magising ka na. Mga kapamilya, manatili kayo rito. Jing Yan, pinagpapala si Binibining Shu. Magiging maayos siya. Mas mabuti pang mamatay silang mag-ina. Jing Yan, tigilan mo ang kalokohang ito. Walang hiya, kasalanan mo itong lahat kung may mangyari kay Ranran. Itatapon kita sa pamilya Zai. Kasalanan ko ito. Hindi ko sana. Pinayagang manatili siyang mag-isa. Doktor, kumusta siya? Nanganib ang pagbubuntis. Kailangan ng pamamahinga para mapangalagaan ang bata. Bantayan natin sa ilang araw para makita kung maisasagip ang sanggol. Handa dapat kayo sa anumang mangyari. Anak ko, Huwag kang mag-alala, ligtas ang sanggol. Kailangan mong magpahinga, sabi ng doktor. Pasensya na. Hindi kita dapat iniwang mag-isa. Sa ganung kalagayan, Shu Qinran, habang nandito ako, hindi mo mapapanatili ang sanggol. Ranran, anong nangyari? Sabi sa akin ni Jingyan, nasa ligtas kang lugar. Paano ito nangyari? May suot na helmet yung tao. Hindi ko nakita mukha nila. King Gran, mag-focus ka sa pagbubuntis mo. Sisiguraduhin kong ang taong yon ay magbabayad sa ginawa. Salamat. Ang kulit mo. Magpaliwanag ka ng maayos. Ngayong araw na ito, bakit mo pinabayaan si Ranran? Lolo Zai, hindi kasalanan ni Jingyan. Ako ang may sala. Hindi ko sana pinapayagan si Jingyan na mamili ng regalo para kay mama. Kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Miss Shu. Ako ang nagkamali. Buti na lang ligtas ang sanggol. Kung hindi ko mapapatawad ang sarili ko. PNPN, alam ko birthday ng nanay mo. Sa susunod na buwan,
Hindi ka naman ganito kaigas dati. Gusto ko lang sana maghanda ng maaga. Ayokong maging masyadong direkta. Pero, pag sumobra ka, huwag mong asahan na si Lolo Zai. Lolo Zai, kami ni Jing yan. Naghahanap lang ng regalo. Wala na iyon. Lolo, humingi lang talaga si Pian-Pian ng tulong sa pagpili ng regalo. Alam ko ang limitasyon ko. Ha, may asawa ka na, may misis ka. Sa halip na kasama siya, kasama mo ang iba. Ano kaya iisipin ni Ran kung makita niya yan? Mula pa noong 8 taong gulang, alam ko na ang katotohanan. Maagang natutunan, masiyahan sa sariling pag-aari. Huwag kukuha ng hindi sayo. Huwag ang kini. Lolo, mauna na kayo. Yang tarantado, may natitirang bait. Ran, babalik ako bukas. Esan, ingat po, Lolo. Binibini Shen, Tara na. Kinran, pasensya na. Hindi kasalanan mo. Ako ang nagkamali, na makisalamuha sa'yo. Nagpakabaliw hanggang Nagpakabaliw na umibig sa'yo. Hindi ako nagsinungaling. Matalik na magkaibigan ang mga nanay natin. Tingin ko kay Pian-Pian, parang kapatid lang, tayo. Pagod na ako. Kailangan kong magpahinga. CJ. Magpahinga kang mabuti. Hanapin siya. Kahit ano ang gastos, nauunawaan. Hinahanap ka ni Zai Jing yan. Umalis ka sa Haicheng ngayon din. Huwag kang Tito, nasa ospital ang kapatid ko dahil sa aksidente. Bisitahin natin siya. Sayang ang oras. Ang bruhang iyon, mabuti pa nga kung Pero, Tito, nakipagkasundo siya kay Lord. Ngayon nasa ospital siya. Para na siyang pamangkin mo sa kasal. Ano ang sinabi mo? Nakipagkasundo siya kay Lord. E di magiging asawa ng pinakamayaman. Hoy, Ale. Ang bigay kaya dapat, di bababa sa milyon. May chismis. Si Zai ang nag-iisang tagapagmana sa siyam na henerasyon. Kung mawawalan talaga siya, matatanggal. Sa pamilya. Tama na, Ale. Bilisan natin. Hingin natin ang bigay kaya sa ospital. Kung mawawalan si Shu Qingran, wala tayong mapapala. Pero walang awa si Lord Foy. Pwedeng yaman o hukay. Tito, gusto mong sayangin ang buhay mo ng ganito? Subukan mo na. Sugod o uwi. Tama siya. Shu, hinihingi lang natin ang karapatan. Makatarungan naman. Kahit gaano siya kalakas, di niya tayo gagalawin. Galaw. Tara na, sa ospital. Sino ka? Humiwalay ka, tiyo ako ni Xukingran. Papuntahin niyo siya. Ang pamangkin ko, nagpakasal ng walang bigay kaya. Nasaan ang kabayaran? Humingi kami ng paliwanag. Magpakabait ka, pakainin kita. Ako, kaya ko namang kumain. Tawagin mo akong Jingyan. At ibibigay ko sa'yo. Ako. May tao sa labas. Pinalalampas kita ngayon, titingnan ko. Ang sweet. Guro, sabi nitong lalaki, tito daw ni Young Madam. Hindi pa sapat ang huling babala. Nandito ka na naman? Nako, nasa ospital ang bata. Bilang tito at tiyak, dapat lang kaming dumalaw. Tungkulin namin to, di ba? Eksakto. Nakalimutan namin ang prutas. Hoy, Shu Qingran. Ang kakaiba, bakit hindi bumukas tong pinto? Bakit kanina nag-jump yung pinto? Baka sira na, na-report ko na. May nag-away, kaya sa labas? Nasaan sila? Lanan, mga naligaw lang na bisita. Huwag mo silang pansinin. Magpahinga ka na.
Makinig kayo, ako ang nakatatanda kay Xukingran. Lihim na kasunduan, walang dot. Laban to sa mga tradisyon ng ninuno, tradisyon, mga lipas na sa panahon. Bunitin mo ang pamangkin ko. Muntik ng makunan. Walang 10 milyon. Ilalantad kita sa media. Ng boso ng dalaga. Tingnan natin kung ililigtas ng Taiko ng High City ang mukha. Ginoo, anong plano? Ay, Hoy, bayaw, huwag. Kahit ano pa man, kami lang ang natitirang, kamag-anak ng kapatid ko. ang card na ito ay may $1 milyon. Kunin ang pera. At umalis sa high check. 1 milyon, akala mo mababayaran kami nito. Ang samahan namin sa kanya, itinuring mo kaming pulubi. Eksakto. Dadalhin niya ang anak na kambal. Kahit 10 milyon man lang. Lanan, Hoy. Hurry. dalawang pagpipilian. Una, kunin ang pera at umalis. Pangalawa, maglahong parang bula. Pumili. Ang pipiliin namin. Ang unang opsyon. Unang opsyon. Alis. Kilos. 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 Ang mga nangyari ngayon ay hindi dapat marinig ng binibini. Naiintindihan. Yubay, imbestigahan ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng kanyang magulang. Opo. Buwisit, pagod na ako. Pigilang tumakbo. Pinakamayaman sa Haicheng. Isang hamak na milyon. Eksakto. Ang babaeng, Shu Qinbran, ay pinalaki namin. Kung hindi 10 milyon, kahit 5 milyon man lang. Teka. Kayo ang magulang ni Qinbran. Ha, ang tunay niyang magulang ay namatay dahil sa kanya. Ako ang tiyuhin niya. Sino ka? Ikaw. 5 milyon sa card na ito. Pag-usapan natin ng maayos. Kakalabas mo lang sa ospital. Sinabi ng doktor na huwag magpuya. Magpahinga ka ng maayos. Ako, pasensya na. Wala kasi akong computer. Kaya hiniram ko yung sayo. Pero, nagpaalam na ako kay Lolo. Lahat ng gamit dito sa bahay, pwede mong gamitin kahit kailan. Basta tandaan mo, dapat balanse ang trabaho at pahinga. Salamat. Pero, yung deadline ng paligsahan, 3 araw na lang. Pagkatapos ko nitong draft, magpapahinga na ako. Ingat ka. Esan. Ako. Kailangan ko pumunta sa Sisi. Galit pa rin ba siya? Hoy, boss, yung magulang ni Binibini, namatay sa sunog dahil late ang rescue. Lumang kaso na ito, kailangan ng mas matagal. Yung hit and run driver, nahanap na namin ang bakas niya. Mahuhuli na natin siya. Mabuti, ipagpatuloy ang investigasyon. Yubay, alam mo ba, kung paano pasayahin ng isang tao, regaluhan mo ng paborito niya, magmakaawa ng tamis, magiging masaya si Binibini. Hindi tama. Manager Kin, paghandaan mo ako ng kailangan. Sukingran, umayos ka na. Huwag kang ma-inlove sa kanya. Hindi mo siya kayang abutin. Gising na. Gising. Hindi ko inaasahan ito. Ang galing ng asawa ko. Dadalhin kita sa isang lugar. Saan? Sa lugar na magugustuhan mo. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Sukingran, Anong problema? ipikit mo ang mga mata mo. Ayan na. Ang ganda dito. Sukingran, masaya ka na ba ngayon? Eh, Kung masaya ka, bakit ayaw mong tingnan ako? hindi ganoon yun. Sukingran, mag-asawa tayo. Ako, si Jin yan, kapag nagpakasal ako,
Pananagutan ko siya habang buhay. Huwag kang mag-alala, wala sa akin at Shen Tian. Responsibilidad lang ba ito? CJ, naiintindihan ko, lumalamig na. Umabot na tayo. Tiyak na kumalma na siya ngayon. Ang galing, nakuha ko ang unang pwesto. Paumanhin, hindi ko sinasadya. Sinabihan ako ng mga organizer na dumalo sa awarding ceremony bukas. Sobrang excited lang ako. Lenan. Magaling. Shu Qingran. MS, Shu. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi na ako. Ang tutor ng pamilya, wag mo na akong tawagin yan. Ang lamig mo na, MS, Shu. Pero kung mas malamig ka, mas gusto kita. Huwag, seremonya ito ng parangal. Ayaw mo ng iskandalo, di ba? Anong problema? Anong pakialam mo? Well, gaya ng kasabihan, mas gugustuhin kong mamatay sa ilalim ng PNE kaysa mabuhay ng walang pag-ibig. Ikaw, Jaya Lee. Wala kang pusong hayop ka. Niloloko mo na naman ako sa babaeng to. Ha? Hindi. Teka, makinig ka. Mahal, sumusumpa ako. Nilandi niya ako. Ikaw. Teka, hayaan mo akong. Siya ang may kasalanan. Sinulsulan niya ako. Mahal. Nanay ni Hauran, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan niya. Hinaras niya muna ako. Kalokohan yan. Ha? Ang ganda ng asawa ko. Bakit kita gugustuhin? Nakakadiri. Mahal, teka. Jaya Lee, inimbitahan ako dito para tumanggap ng parangal. Nakita ng mga security camera ang lahat ng ginawa. PFFE. Akala mo ba ito'y tunay na seremonya ng parangal? Isang dropout sa night school na naglalakas loob na umangkin. Ng parangal dito, tanungin mo kahit sino. Sinong maniniwala sa mga kalokohan mo? Kahit ako, isang graduate student, hindi nanalo, isang high school dropout. Tumigil ka na sa pagsisinungaling. Isa itong internasyonal na kompetisyon na hinuhusgahan ni Master Zinghong. Paano ka? Niya napili. Narito ang patunay. Ang abiso ng parangal ay nasa cellphone ko. Ikaw. Sinadya mo ito. Ngayong nandito ako, hindi mo maloloko. Ang sino man dito. Ginang, kung wala kang maipakitang, wastong pagkakakilanlan, kailangan kitang paalisin. Shu Qingran, pumayag ka na lang na matulog sa akin ngayong gabi. Bibigyan kita ng 10 parangal. Sang-ayon ka? Kadiri, panaginip mo yan. Malandi ka, hamak na babae, nakikipaglandian ka pa. Sa lalaki ko sa harap ko, hinahamak mo ako. Nangahas kang paluin ako, bulag kang hangal, hindi mo nakikita ang baboy na. Nanghaharas sa akin, walang hustisya, puro pag-atake ang alam. Kung di mo kailangan ng mata, ipamigay mo na. Guardia, palayasin niyo tong baliw. Ngayon na, hatsudin niyo siya. Huwag niyong galawin o pagsisisihan niyo, sa ngalan ni Badha, Master Fo. Nasaktan ka ba? Master Fo, sumingit itong babae, sa pamamagitan ng paniniktik, tinutupad ko lang ang tungkulin ko, para sa kaligtasan ng lahat. Ng stock rock. Ang binibini ng angkangsi, hindi mangsta stock, ito, hindi maaari. Ano? Asawa pala siya ni Master Fo. Impossible. Yung simpleng babae, ano nang meron siya? Paano nakilala ni Shu Qingran si Master Po? Hindi ako may sala, Master Fo, sila raw ang nagsabing, malandi ang gina, siya ang sisiihin. Gagaw ka, katarantaduhan. Ikaw ang nanglalait sa kapwa, hindi mo. Ako mapagbibintangan. Panginoong Fu, at Gina, paumanhin. Napakasensya ko po. Ang nangyari kaninay, pagkakamali lang. Nagkamali lang po. Arg. Isang traidor na tulad mo, nang hamon sa asawa ko. Teka. Panginoong Fu, nagkamali po ako ng salita. Nagbulag-bulagan ako. Tapat akong maglilingkod. Awa niyo po. Gina. Dalhin niyo siya. Tulong. Ang operasyon ng Jayali sa Haichen ay ipinapasara. Opo, Panginoong Fu. Professor Tsu, nagkamali kami. Nakikiusap kami, alang-alang kay Hauran. Bigyan niyo kami ng pag-asa. Tinuruan ko si Hauran na gumanti ng kabutihan. Paano naman sa mabuti, mabibigyan ng hustisya ang lahat. Ilabas siya. Paumanhin, nasaksihan mo pa iyon. Sa susunod may problema, tumawag ka sa akin. Esan. Jing Yan, nandito ka na. Tingnan mo ang sarili mo, tuwid ang kurbata mo. Huwag na. Kingran, ayusin mo to. CJ, Ang galing talaga niyo, binibini.
Na pala, magsisimula na ang seremonya. Kami po muna. Samahan niyo kami kung handa na kayo. Zai Jing yan. Ano bang kulang sa akin kaysa sa kanya? Bakit ninyo ako pinagmamaliitan? Abangan ninyo. Balang araw, ako ang sasamahan ninyo. Huwag kang kabahan. Nandito ako para sa'yo. Salamat sa inyong paghihintay, mga kapamilya. Aking inihahayag, ang kampiyon ng Floral International Design Competition ngayong taon ay nararapat na pagbati kay Binibini Xu Qingran bilang nagwagi ng unang pwesto. Palooban natin siya ng masigabong palakpakan sa pagtanggap ng kanyang parangal. Napag-aralan ko ang inyong likha, pambihirang kakayahan sa baguhan. Naway magpatuloy si Su sa pagkamit ng mas malaking tagumpay. Professor Zeng, ipagpapatuloy ko ang pagsisikap. Salamat po, salamat. Binibini Xu, nais mo bang magbahagi ng saloobin? Binigyan ako ng patimpalak na ito ng pagkakataon. Napatunayan ang aking kakayahan. Ang mga humaharap sa pagsubok ay makaaasam pa rin ng magandang bukas. Xu Qingran, pagbigyan mo na yung tagumpay mong yan. Mawawala rin yung ngiti mo. Ninakaw ang likha ni Xu Qingran. Ang gawa ni Xu Qingran ay kinopya. Zeng, tingnan nyo ito. Ang disenyo niya sa kompetisyon ay tugma sa video ng buo. Mas Xu, pakipaliwanag na ang nangyayari. Anong ipapaliwanag pa? Nandito na ang ebidensya. Halatang naninirang puri siya. Samantalang tayo, matapat na nakikipaglaban, ninakaw niya ang unang pwesto. Nakakagalit ito. Kilala si Ji Xinghong. Sa striktong patakaran laban sa pandaraya, walang exception, kahit mga may kaya. Sa ginawa niya, naghuhukay siya ng sarili niyang hukay. Boss, imbestigahan kung sino ang nasa likod nito. Opo, Tiyak na misunderstanding lang ito. Run. Paliwanagan mo na agad ang lahat. Malinaw na misunderstanding lang ito. Mapapatunayan kung hindi ako nangopya. Paki, kuhaan po ako ng computer. CJ. Salamat. Xu Qingran. Hindi na ako makapaghintay na makita ang reaksyon mo kapag walang ebidensya. Siguradong nakakatawa. Xu Qingran. Kung wala si Zai Jing yan, wala ka. Mag-isa kang magtatanggol. Pangarap lang yan. Paano ito nangyari? Xu Qingran. Nagsisinungaling ka sa amin. Wala ka namang manuscript talaga. Isang account lang ang nawala ng backup file. May iba pa akong backup. Tingnan ninyong lahat. Ang original draft ko ay mas detalyado kaysa video version. Patunay ito na walang duda na ako ang tunay na may akda. Paano ito nangyari? Magaling. Umangat ka na. Tahimik lahat. Kumpirmado ko na ang mga pahayag ni MS Xu ay totoo. Ang unang pwestong ito, karapat-dapat siya rito. Akala mo ba pushover pa rin ako? Hindi nangopya si Xu Qingran. Nakamali ako ng akusahan. Tama pala siguro Xinghong. Nagkamali tayo sa kanya. Purihin natin si MS Xu Qingran sa pagwawagi ng unang pwesto. Maligayang bati. Pagbati. Baka misunderstanding din ito.
Maaari akong tumstigo. Ako ang tiyuhin ni Shu Qingran. Si Shu Qingran ay isang malamig na dugong mamamatay tao. Si Shu Qingran ay walang iba kundi isang mandurugong walang puso. Inosente lang siyang babae. Namatay ang magulang niya sa sunog dahil sa kanyang kapabayaan. Tingnan niyo ang mukha niyang nagkasala. Hindi niyo ba nakikita ang kaba niya? Siya talaga ang mamamatay tao. Paano nakasali ang isang kriminal sa paligsahang ito? Hindi totoo yan. Mali ang akala ninyong lahat. Lumabas ka rito, Su Qingran. Mamamatay tao. Umalis ka. Salarin, layas na. Criminal. Salarin. Lumabas ka. Mamamatay tao. Umalis ka na ngayon. Ikaw. Isang lakad na sa kunaka. Tingnan mo ang nagawa mo. Pinatay mo magulang mo. Mamamatay tao ka. Kriminal. Lumabas ka. Palayasin ang salarin. Umalis ka na. Mamamatay tao. Qingran, ayos ka lang ba? Hindi ako iyon. Hindi ako pumatay ng tao. Panunumpa ko. Naniniwala ako sa'yo. Buong buo ang tiwala ko sa'yo. Guro. Delikadong masyado dito. Kailangan na nating umalis. Qingran, alis na tayo. Huwag niyang palabasin ang kriminal na ito. Dapat nating ay pakulong siya. Tama. Huwag niyang takasan ang parusa. Habulin siya. Huwag niyang palabasin, mamamatay tao. Huminto ka, hulihin siya, damputin niyo agad. Umusog kayo, babala ko sa inyong lahat, ang sinumang saktan ang asawa ko, ay haharap sa galit ng Angkan Sea. Su Qingran, magdusa ka sa impyerno. Hulihin sila. Mga gwardya. Anong nangyayari dito? Ayos ka lang. Okay lang ako. Nasugatan ka. Wala yon. Gas-gas lang. Kasalanan ko lahat to. Nadamay pa kita. Su Qingran, bruhang to. Mamamatay kang dumadaing. Jiang Zihua, ikaw pala, gusto mo akong patayin? Sinira mo pamilya ko, inagaw ang mana ko, ang kapal mong magtanong, pinangarap kong makitang mamatay ka. Narinig niyo siya. Malas si Shu Qingran. Pinatay niya sarili, magulang sa sumpa niya. Naubos pa ang kayamanan niya. Lakad sa wiyang babae, kahit mga bathala ayaw sa kanya. Kapag may nanakit sa pamilya ko, pupugutan ko sila. Isa pang salita, regalo mula sa Angkan Sea. Totoo ang sinasabi ko. Shu Qingran, punyeta ka. Ikaw, Kahit ang patriarka, walang galang kay Binibini. Sino ka ba talaga? Huwag mo akong takutin dito. Hindi ako pinalaking duwag sa banta. Wala akong takot sa inyong lahat. Dahil maraming saksi ang narito. Hindi niyo ako magagalaw. mga kababayan, noong 6 na taong gulang ako, nasunog ang aming bahay. Wala kami ng kapatid ko noon. Kaya nga, nakaligtas kami sa trahedyang iyon. Sa opisyal na ulat, disgrasya lang daw ang sunog. Kung may sabuatan man, gagastusan ng pamilyang Xi ang paghahanap ng katotohanan. Simula ngayon, sinumang magbibigay ng impormasyon, tatanggap ng mansyong $1 bilyon at habang buhay na pribilehyo. Walang kayaman ang bubuhay sa magulang niya. Sumpa ang dala nitong babae. Sanhi ng lahat ng kapahamakan. Mga magulang niya ang naging biktima. Paano kayo naniniwala sa mga pamahiing walang basihan? 6 na taong gulang lang siya noon. Anong magagawa ng isang bata? Pasulatin nyo. Master Fo, ito ang nanira kay Miss Ranran. Master Fo, may mga kumakalaban kay Ranran. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Magsalita ka. Magkakasabot ba kayong 4? Kawawa naman, Su Qingran. Mas marami kang kaaway kaysa iniisip. Tandaan mo, kung hindi kita patayin ngayon, karma ang bahala sa iyo. Siya ang nagutos sa akin. Binayaran niya ako ng 5 milyon para manmanan si Young Madam at nakawin ang mga disenyo para sa kanya. Bakit ako ang itinuturo mo? Oo, siya ang may sala para maghiganti kay Shu Qingran. Sinuhulan niya kami para sirain si Shu Qingran ng lubusan. Jiang Zihua, wala tayong hidwaan. Bakit ganitong Mga sinungaling silang lahat. Wala akong galit sa inyo. Bakit ako isinasangkot?
Young Master, patawad po. Wala akong magagawa. Kailangan ng kapatid ko ng gamutan. Totoo ang sinasabi ko. Nasa cellphone niya ang ebidensya. Patunay na siya ang utak. Master Fo. Jen Zihua. Ang Jen family ang tinarget ko. Kung gusto mong maghiganti, ako ang harapin mo. Binibining Shen, ninakaw ko na ang mga plano. Ipapadala ko na ngayon. Huwag. Ipadala ang mga plano kay Jiang Jihua. Bangkarote na ang mga Jiang. Walang tutulong sa kanila. Ilagay ang mga dokumento sa kanyang kamay. Mas magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Jihua. Kahit gaano kagalit kay Miss, huwag kang gumamit ng dahas. Kapag nanakit ka, masasaktan ka rin. May nagpadala sa akin ng mga planong ito. Pinakalat ko lang ito para sirain ang reputasyon. Pero hindi ako naglagay ng pera. Malinaw ang ebidensya. Paanong itatangi mo? Hindi ko ito planado. Hindi ako ang may gawa. Dalhin mo siya palayo. Ibigay mo siya sa pulisya. Mabulok siya sa bilangguan. Hindi ako. Sumpa ko. Hindi ako. Hindi ko ginawa yon. Dalhin niyo sila. Chin-gran. Pamilya tayo. Mas matibay ang pamilya kaysa ano paman. Maawa kayo sa amin. Nawala ako sa tamang landas. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko na uulitin. Dalhin niyo sila. Teka, Shu Chin-gran. Makinig kang mabuti. Huwag mong kakalimutan. Ang custody ng kapatid mo, nasa pangalan pa rin namin. Sa ngayon, naghahanda siya para sa set. Kung mahuli kami, masisira ang kanyang kinabukasan. Para sa kanya, pwede kayong umalis. Mula ngayon, magkaibigan na lang tayo. Kung lalapastangan ninyo ako ulit, hindi ako magpapata. Suking Gran. Kapatid ko pa rin siya sa Umalis na kayo, ngayon din. Mga tao, ang sabuatan laban kay Miss Tsu ay nahayag na. Miss Tsu, naapi ka. Ito ang iyong tropeo. Ako ay pinagbintangan. Kung wala si Jinyan gayon, sigurado, nalupig ako ng masasamang plano niyo. Itala lahat ng sangkot na yon. Sasampahan sila ng kaso ng pamilya Xi. Walang makakatakas. Opo. Jinyan, uwi na tayo. CJ, umuwi na tayo. Miss Tsu, gusto ko ang mga disenyo mo. Magsama ulit tayo. Professor Zeng, kung magtutulungan tayo, ikasasaya ko. Bakit palagi kang swerte? Shu Chin-gran. Hindi pa ito ang Masasaktan ka ng kaunti. Tiisin mo muna. Bakit ka umiyak? Bakit? Ako'y isa lamang. Karaniwang babae, walang espesyal. Kung hindi dahil sa batang ito, hindi tayo magkikita. Hindi ka masasaktan. Walang mga sana. Nagtagpo ang ating landas. Tayo na ngayon. Hindi ba, Kinran? Kilalanin mo na ang naririto ako. Dahil sa'yo. Naintindihan ko na ang pagmamahal sa isang tao. Ikaw ay may gusto sa akin. Paano mangyayari iyon? Imposible iyan. Ako. Naniwala ka na? Ako. Kumbinsido ka na? Ako. Naniniwala ako sa iyo. Kaya ngayong gabi, pwede ba akong manatili?
Nasugatan ako. Mahirap mag-isa. Nakikita mo. Kahit maghubad ay hirap na ako. CJ, sab mo. Matutulog lang tayo. Kung gusto mo ng iba, kaya ko rin yan. Wag na. Matutulog na ako. Good night. Hoy, Jing yan. Lasing na ako. Pwede mo ba akong sunduin? Bakit andito ka pa? Akala ko umalis ka na? akala mo pupuntahan ko si Shen Pian. Hindi naman. Ako ay... Tama ka. Akala ko talaga pupunta ka sa kanya. Ang pagpapagalit sa asawa ay kasalanan ng lalaki. Mananatili na ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ngayon at kailanman. Ang tabi ko eh, ikaw lamang ang laging nandon. Jing yan. Si Ginoong Zheng Hong. Nais niyang magtrabaho ako sa studio niya. Gawin mo ang gusto mo, susuportahan kita. Kahit gusto mong bigyan si Lolo ng apo sa tuhod, narito ako para sa'yo. Tumawag ka kung may kailangan ka. Hintayin mo ako pagkatapos. Sunduin kita. CJ. Shen Pian. Run. Ang galing mo raw, ay humanga kay Ginoong Zheng Hong. Ikaw ang pagtitiwalaan ko, magdisenyo ng aking bahay. Ako ay magtatrabaho para sa iyo. Nagmamadali si Ginang Shen. Ang estilo ng iyong disenyo ay tugma sa kanyang pangangailangan. May iba pa akong kliyenteng asikasuhin. King Ran, ikaw at si Ginang Shen ay dapat pag-usapan ang mga ideya sa disenyo ng villa ng detalyado. Babalikan namin kayo kung kailangan. Naiintindihan ko. Kayo na ang mag-usap. Aalis muna ako. MS, Shu, iniwasan mo ba ako? Bilang kliyente mo. Hindi po, Ginang Shen. Profesional akong taga-disenyo. Pakilista ang mga pangangailangan ninyo. Sa bill lang ito, ang third floor ay dapat jeep. Kailangan ng malaking wine cabinet sa sala. Sa ganitong paraan, pagkatapos mag-ehersisyo ng kasama ko, makakapag-inuman kami ng magkasama. Naunawaan ko. Magagawa yan. Run. Pagkatapos mag-workout, kayo ba ni Foye ay madalas uminom? Sa totoo lang, buntis ako. Si Jing yan, ang naghahanda ng masusustansyang pagkain para sa akin. Ginang Shen, bukod sa mga ito, may iba pa ba kayong hiling? Wala na ako. Ibang hiling sa ngayon. Sige po. And let's Xu. Ito ang workstation. Salamat. Narinig kong, siya si Shu Qingran. May chismis na pumatay daw siya ng tao, di ko sigurado kung totoo. Kumuha si Ing Zheng ng mamamatay tao. Paano ka bigla siyang magwala? Sino ang gagabay sa kaligtasan natin? Tigil niyo ang pagpapakalat ng chismis. Wala akong pinatay na sinuman at hindi ako mamamatay tao. Walang usok kung wala kang kasalanan. Bakit may ganitong chismis?
Lumabas ka. Hindi ka welcome dito. Di ka ba tinuruan ng mabuti? Huwag niyong husgahan ang iba nang hindi alam ang totoo. Anong nangyayari dito? Mr. Zing, binasag ni Shu ang bote sa mukha ko. Namaga ang mukha ko. Zeng, lagi kitang iginagalak pero hindi ko maintindihan. Bakit ka kumuha ng mamamatay tao sa kumpanya? Ulitin ko, hindi ako mamamatay tao. Yung sunog noon, na-report sa mga balita, mga hindi alam ang katotohanan. Mag-research kayo. Kung magkakalat kayo ng chismis ulit, tanggal kayo. Hindi namin tinotolerate ang mga tanga. Pasensya na. Ang problemang ito ay dulot ng aking pagpapabaya. Masipag naman sila sa trabaho. Pero nabigo akong magbantay ng maayos. Huwag niyo silang pagbuntungan. Papalampasin ko ito ngayon. Pero kung may gumamit nitong pangyayari para guluhin muli ang lahat, hindi ako mag-aatubili na magsampa ng kaso laban sa paninira. Nauunawaan ko. Tungkol sa disenyo ng villa, kumusta usapan niyo ni Emma Shen? Gagawa muna ako ng paunang floor plan para sa inyong pagsusuri. Mabuti. Inaasahan ko ito. Run. Salamat sa tulong mo sa disenyo. Espesyal kong binili itong gatas para sa'yo. Tikman mo. Salamat. Inumin mo habang mainit. Magaling ang lahat. May kape ako para sa tea. Kunin nyo na. Salamat. Salamat, Yimashen. Nagpapasalamat kami, Yimashen. Mabait at maganda talaga. Talaga naman. Mas magaling pa kaysa dun sa baguhan na pumasok kanina. Heto na. May egg tart sa pantry. Sabay-sabay kayong kumain. Maraming salamat. Nasaan ang mga gamit ko? Ang considerate ni Emma Shen. Zhang Li. Sino ang nag-delete ng base design? Huwag kang magbintang ng walang ebidensya. Run. Nakikipagkape lang ako kay Zhang Li. Hindi naman siya ganyang klaseng tao. Eksakto. Ilang taon na kaming nagtutulungan. Hindi niya kayang gawin yan. Shu Qingran. Wala kang ebidensya. Nagpaparatang ng walang basehan. Gusto mo ng ebidensya? CJ, tingnan natin ang kiki. Yung mga camera, sira na ng ilang linggo. Saksi o ebidensya, ipakita mo kahit isa. Aatras na ako. Run. Baka nagloko lang ang computer mo. Nasave ko ang mga file bago pumunta sa CC. Nawala lahat ng bumalik ako, pati mga draft na bura. Sadyang pagsabotahe ito. Run. Draft lang naman to. Pwede nating ulitin. Baka dahil sa hormones mo. Kaya ka nag-iirasyon. Nag-aaway kayo sa walang dahilan. Sayang lang ang oras. Miss Shen, paano mo nasabi yan ng walang hiya? Ikaw. May problema. Jingyan, yung base design na ginawa ko, may binago. Siwang mga gisis, walang nakuhang ebidensya. Yubay. 21st century na. Kung maninira ka, gawin mong maayos. Itong computer at mouse, regalo ko sa kanya. Dapat dalawa lang ang fingerprint. Dito, aming dalawa. Kung may iba, salarin yon. Ang forensic result, makukuha sa 1 oras. Walang aalis hanggang matapos. Buntis ka, huwag kang matagal nakatayo. Tikman mo to. Ipina-special order ko. Matamis. Gawa sa xylitol, walang asukal. Matamis na, kasalanan ko. Ikaw ang may gawa nito. Ayos lang, hilig ko ang matatamis. Panginoong Fo, ang pagpapakilos ng tropa sa maliliit na bagay ay labis na paraan. Maliliit na bagay. Inakusahan mo ang asawa na nabura ang gawa ni Ginang Xi Jinyan. Maliliit na bagay yon. Ako, hindi yun ang ibig kong sabihin. Kung isusuko nyo ang salarin na yon, maaasahan nyo ang aking habat. Kung hindi, kasabwat kayong lahat. Harapin ang parusa.
Panginoong Fo, ang mga disenyo ni Binibini, ang binura ko. Siyang nag-utos ng lahat. Anong lakas ng loob mo? Kanina ko pa kayo inaalya. Ngayon ako pa ang sinisisi. Nagsisinungaling ka. Kaninang umaga mo sinabi, mamamatay tao si Xukingran, kaya ako nabugbog. Sabay tayong maghihiganti sa pagbura ng kanyang gawa. Nagkamali ako. Pero kasali ka rin. Kalokohan. Kung alam ko lang ang plano mo, sana tinihil kita. Ikaw. Jing Yan. Wala akong kasalanan. Nagpapasa ng sisi ngayon, nahuli na siya. Jing Yan. Shen Pian Pian. Akala mo ba bulag ako o utak bata? Jing Yan. Pagkatiwalaan mo ako, Jing Yan. Magkasama tayong lumaki. Alam mo, ako. Mabait akong tao. Tama na. Para sa pamilya mo, paglalambingin kita. Lumabas ka. Huwag ka nang magpakita muli. Jing Yan. Binabali mo na ang ating samahan. Kaya, wala kang pakiramay sa kanya. Mukhang kailangan natin ng masusing pag-uusap. Jing Yan. Shu Qingran. Dimanyitang bruha ka. Magbabayad ka rin nito. Si Jing Yan. Ano ang gusto mo? Suking Gran, hindi ko talaga maintindihan. Ano ba talaga ang ginawa ko? Naakala mo gusto ko si Shen Pian Pian. Kayong dalawa ni Shen Pian Pian namili ng singsing. Nakita ko ang lahat. Ang saya-saya ninyong dalawa. Noong araw na yon, ipinakita niya sa akin ang singsing at tinanong niya ako tungkol doon. Pareho ito ng ginamit ko nung nanligaw ako sa'yo. Ako ay umingiti dahil naalala kita. Pero, sabi nila dati kayong dalawa, totoong nagmamahalat. Wala sa yon ang totoo. Siya mismo ang kumalat ng mga chismis. Alam mo pala. Bakit? Hindi mo siya pinigilan. Pagkalugmok ng pamilya niya, namatay agad ang tatay niya. Mahirap ang buhay para sa kanya dahil sa dating pagkakaibigan. Hindi ko inilantad ang kasinungalingan niya. Gusto kong manatili siya sa ilalim ng proteksyon ng pamilyang Xi. Ganun pala ang dahilan. Akala ko ba cold-hearted ka? Ang bait mo pala. Paano mo balak bayaran ang nagawa mo? Hindi pwede. Buntis ako. Tinanong ko ang doktor. Pagkatapos ng 3 buwan, posible na. Binibining Shen, nahulog ka ba sa imbornal? Madilim ang mga daan dito, mag-ingat ka. May ipapagawa ako sa'yo. Nasaan ang dalawang yun? Wala ngayon ang tito ko at asawa niya. Kung may pakay ka, sa akin mo na lang sabihin. May 10 million dito sa card na to. Gusto kong mamatay si Shu Qingran. Si Jingyan. Ang mga bagay na ito, marami nang binigay sa akin si Lolo. Huwag nang bumili pa. Galing yon kay Lolo, pero wala pa akong naibigay sa'yo. Para hindi na may magtampo ng patago mamaya. Bilang asawa mo, dapat mas galingan ko. Mga maling akala lang yon. Hindi ako nagsiselos. Umuwi na tayo. Anong alahas ang hinahanap mo ngayon? Ipak mo lahat ng nasa tindahan. Si Jingyan, seryoso ka ba? Baliw ka talaga. Ang daming alahas na to. Paano ko to susuotin lahat? May 365 na araw sa isang taon. Magkaiba suot mo araw-araw. Sobra-sobra pa yan. Si Jingyan, kung magpapatuloy ka, magagalit na ako. CJ, ikaw ang masusunod. Pero ngayon, pumili ka ng ilang set. Di CJ. Kamay. Okay lang ba ito? Yan ang tamang gawin. Magaling pumili ang asawa ko. Hintayin mo ako dito. Pupunta ako sa sisi. Sasamahan kita. Madalas tumae kapag buntis. Babalik agad ako. Maghintay ka dito ng maayos.
Ate, Yaozu, anong ginagawa mo dito? ate, bilis. Kailangan kitang kausapin. Pera ang kailangan mo. Meron naman ako dito. Hoy, ate. Galaw, galaw, galaw. Ginoo, wala sa CR ang binibining misis. Ginoo, nakuha namin ang TV footage. Si binibining misis ay dinala ni Xuyaozu. I-activate agad ang sistema ng Skynet. Walang atubili. Hanapin ang lokasyon ni Xuyaozu. Opo, sir. Ate, nagising ka na. Suyaozu, anong ginagawa mo? Ako ang kapatid mo. Naalala mo palang magkapatid tayo? Bakit mo ako tinanggihan nang humingi ako ng pera? Nung naghahari-harian ka mag-isa, naisip mo ba ako kahit minsan? Suyaozu, lahat binigay ko sa'yo mula pagkabata. Nakita mo nung huli, 500 lang laman ng account ko. Yung mga dating pabor mo sa akin, asa kang magpapasalamat ako habang buhay? Alam kong pinakasalan mo ang mayaman sa Haicheng. Nakatira sa luho. Ayaw mo akong tulungan. Pinalo mo pa ako. Pinalo mo ako. Suyaozu, paano ka naging ganito? Hindi ka natatakot masaktan sina nanay at tatay? Anong pakialam ko? Dahil mamamatay ka na. Sasabihin ko na ang totoo. Ako ang pumatay sa mga magulang natin. May sinindihan lang akong kortina. Sinong mag-aakalang masusunog ang buong bahay? Madali talagang masunog ang tambak na yon. Suyaozu, ikaw pala. Pinatay mo ang mga magulang natin. Eh ano naman? Kapatid na babae kita. Papatayin pa rin kita. Tigilang ang pagdaldal. Gawin mo na ngayon. Hindi, Yaozu. Hindi mo ako masasaktan. Illegal ito. Patayin ka. Libing ka rito. Sino ang makakaalam ng ginawa natin? Tiyo, tiya, walang ingat lang siya. Mga tanga rin ba kayo? Kinuha nyo ang pera. Harapin nyo ang bunga. Humanap ng mas mabuting magulang sa susunod. Humanap ng mas mabuting magulang sa susunod. Shuchin Gran, di ko alam ang halaga mo pala. Mamatay kang panatag. Pera ang gusto mo, magpresyo ka at pakawalan mo. Magta-transfer na ako. Ipapadala ka agad. Gusto mong magbayad ngayon? Huli na. Si Jingyan, pasensya na. Si Jingyan. Jingyan. Si Jingyan. Huwag kang matakot. Tapos na ito. Si Jingyan, ikaw na naman. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Si Jingyan. Kung sasabihin ko, papaubaya mo ba kami? Wala kang karapatang magtawad. Magsalita ka o mamatay. Sasabihin ko. Sasabihin ko. Si Shen Pian ang nag-utos. Ang pagsira sa banquet hall at paggulo doon ay utos din niya. Ginoong Zai, kausapin niyo ang utak. Hindi kaming mga tauhan. Mga maliit lang kami. Na di niyo pinapansin. Ate, nagkamali ako. Nagsinungaling ako. Sila ang may gawa. Pinilit ako ng mga matanda. Walang utang na loob. Itinuring ka naming parang anak. Paano mo tayo ipagkanulo? Traidor ka. Binalaan na namin kayo, dinilim ng kasakiman at katigasan ng ulo. Ang dahilan nito, ngayon kami isisisi. Taksil, traitor ka. Ate, nakita mo naman. Ganito na ako, palaging tratuhin. Huwag maniwala sa kasinungalingan. Wala akong kasalanan. Suyaozu, wala akong kapatid na walang puso. Ate, Ako. Mga magulang. Si tito at tita, kahit may pagkukulang, nagmamalasakit talaga sila. Sino pa di mo ipagkanulo? ate, Suyaozu, tama ka. Di na kita kapatid. Wala na tayong relasyon. Simula ngayon, magstranghero na tayo. Wala nang komunikasyon. Ipakulong niyo sila. Ayos. ate. Gino, narito na ang tao. Pian.
Pian, ano nang nangyari? Ayos ka lang ba? Si Jingyan, ano ba talaga ang ginagawa mo? Ang pamilya natin ay may mahabang pagkakaibigan. Hinuli niyo ang anak ko ng walang dahilan. Ano nang kapal ng mukha? Bakit hindi mo tanungin ang anak mo? Pian, ano nang nagawa mo? Inay, wala akong ginawa. Ito, inimbento nila, inay. Wala kang ginawa, ikaw ang nagkalat. Na ikinamatay ng isang, makakulong ka talaga. Pian, totoo ba ang sinasabi niya? Inay, hindi ko. Siya ang may gawa. Naiinggit siya sa akin. Malapit ako kay Jingyan. Inimbento niya yun, inay. Shen Pian, binigyan kita ng pagkakataon. Papasukin mo siya. Dalhin mo siya rito. Sino ito? Si Jingyan. Dinala mo siya rito para patunayan ano? Shen Pian, noong naaksidente si Ranran, ikaw rin ang nasa likod. Hindi. Nagsisinungaling ka. Hindi ko siya kilala. Matibay ang ebidensya. Ang sisini ng este, hindi mo maitatanggi. Naghihintay si Tsuguhua sa kulungan. Pian, aminin mo ang pagkakamali mo. Sabihin mong nawala sa sarili. Tama ako. Zai Jingyan. Ayoko lang makita na nabibiktima ka nito. Anong mali kong ginawa? Lagi kitang inalagaan na parang kapatid. Pero ikaw, gumawa ng kasuklam-suklam. Nagkamali ako sa'yo. Zai Jingyan, dati tayong magkalapit. Bakit pagbalik mo galing abroad, napamahal ka dito, kasalanan niya lahat. Nararapat siyang mamatay. Pian. Jingyan, patawad. Nabigo akong mapalaki ng maayos ang anak. Ngunit ginawa ito ni Pian dahil sa kanyang wagas na pagmamahal. Pakiusap alang-alang sa ating pinagsamahan. Patawarin mo siya ngayon lang. Wala nang pagmamahal na natitira sa pagitan natin. Walang kahit katiting. Puro puot na lang. Dalhin niyo na sila. Huwag kang matakot, Ranran. Nandito ako para sa'yo sa pagsubok na ito. Mga kamag-anak, dito na tayo hinto. Sa buong buhay ko, si Jingyan, hindi na nampalataya sa mga Diyos. Ngunit sa sandaling ito, nananalangin ako sa lahat ng bathala na ingatan ng aking Ranran at sanggol, pagkalooban sila ng kaligtasan. Ranran. Ang dami mong pinagdaanan. Nasaan ang sanggol? Tulog. Tiningnan ko kanina. Ang ating anak na babae ay may mga katangian ko. Ang anak nating lalaki ay kawangis mo. Si Jingyan, siyam na salinlahi ng iisang tagapagmana ang inyong angkat. Kapag ako'y iyong sinaktan, gagayahin ko ang kasaysayan. Bihagi ng emperador upang utusan ang mga maharlika. Ako ang mag-aalis sa kanilang lahat. Mula ngayon, ikaw ang buhay ko mismo. Dumating na ang maswerteng oras. Kinyan Studio, bukas na ang grand opening. Maligayang bati, King Rat, malaya ka na ngayon. Magsama tayo ng mas madalas. Ginoong Zed, hanggang sa dulo, ikaw pa rin ang inspirasyon ko. Pagbati, Binibining Su, ang aking asawa. Naway magtagumpay ang inyong pagbubukas. Salamat. Nasaan ang mga bata? Narito sila. Bakit kaya ganito ang suot nila? Parang mga bulaklak ang itsura. Ranran. 3 taon. Sa wakas, nakapagtapos ka na, at nagtayo ng kumpanya, kaya na ng mga anak natin tumulong. Hindi ba? Dapat na tayong magpakasal. Ran, ang batang ito, naghanda ng Zai Corporation bilang dote mo. Ilang taon nang naghihintay si Lolo ng seremonya ng kasal. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo na. Pakasalan mo na. Pakasalan mo na. Pakasalan mo na. Sige na nga. Mukhang papakasalan din kita. Tara na. Oras na para magpakasal tayo.